paano po ito mangyayari? Kailangan po bilang isang mga mananampalataya, magkakapatid, nagagampanan natin itong bagay nito para nga yung ibang mga hindi pa nakakarinig ay maabot nito. At dyan sa picture, yung baptism. Ilang beses na rin po ito na talakay ni Brother Willard yung sa Stairway to Heaven, na yung pinaka last stage ay yung baptism. Ito po yung pinaka-importante sa lahat na magsisimula doon sa here, sa faith, hanggang sa mabautismohan na po yung isang kapatid. At yun po yung layunin natin na mula doon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay madala natin sa ganitong pagkakataon na sila ay mabautismuhan at magkaroon din naman ng pag-asa doon sa inaangad natin lahat na buhay na walang hanggan. At sinabi ng Apostol Pablo dito, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Hindi po para magbanggit na ng ibang pangkatang panrelihiyon. Sinabi dito ni Apostol Pablo na hindi nila ginagawa yung pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil sa isang layunin. Alam po natin kung ano yung layunin na yun. Meron mga pangkatang panrelihiyon na layunin nila, kaya sila nagkakaroon ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ay makalikon ng salapi o ng kahit anumang bagay. Hindi po yun yung layunin ng salita ng Diyos. Ibinigay ng Panginoong Diyos yung Word of God ng libre. Ibinigay yun upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan once na ginawa natin yung kanyang nais na sundin yung kanyang mga utos. Kaya dapat po, huwag tayo sa ganong layunin, ay gagawin ko ito, mag-share ako ng salita ng Diyos kasi may ini-expect akong kapalit. Dapat hindi po yung maging mindset ng isang taong hinog at aral sa salita ng Diyos. Pangit po tingnan sa image po ng isang mananampalataya na nag-expect po tayo ng ganong bagay. For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Sana ay malinaw po sa atin yun. Kaya po tayo nag-aaral ng banal na kasulatan. Ito yung katotohanan. Dapat isinasabuhay po natin kung ano yung nakasulat dito. At ganoon din sa 1 John chapter 5, verse 10 to 11, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ito ang patotoo, na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Yun po yung reason kung bakit ipinapangaral natin palagi yung tungkol sa Panginoong Jesucristo. Kasi sabi sa 1 John, kapag ipinangaral mo yung anak, nananampalataya ka sa anak, nananampalataya ka na doon sa ama. Kasi si Jesucristo yung ibinigay na hain, o siya yung tulay patungo doon sa ama. Kaya kapag nananampalataya yung isang tao, ipinangaral ng isang tao yung patungkol kay Jesucristo, kung paano siya namuhay, kung paano niya ibinahagi yung salita ng Diyos, at pinaniwalaan nyo ng isang tao o ng isang tagapakinig ng isang mananampalataya, naniniwala at sumasampalataya na rin tayo dun sa Ama ng ating Panginoon, yung Diyos Ama. Ayan. Gaano nga ba ka-importante yung salita ng Diyos? Papasok po tayo doon dahil nga share it yung ating title. Ibig sabihin, meron pong papasukin tayo na paksa. Paano ba natin maibabahagi yung salita ng Diyos? Ano ba yung mga pwede natin gawin upang maging epektibo yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos bilang isang Kristiyano? Hindi lamang bilang isang mangaral, bagkus bilang isang kapatid. Ano po? Dahil nga sabi, si Kristo ang ulo ng iglesia, lahat tayo pantay-pantay, hindi pwede, ay Brad, responsibilidad niyo yan kasi kayo mangaral. Hindi po, lahat po tayo ay responsibility natin na yung aral ay maibahagi natin. Hindi lamang sa pamilya, hindi lamang sa mga kaibigan. Bagkus, kung may pagkakataon na meron tayong maabot na tao na pwede nating bahaginan at willing naman makinig ng salita ng Diyos, why not i-share po natin yung salita ng Diyos. At gaano nga ba ka-importante ito? Minsan po, kapag tayo bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, may pagkakataon na gusto nating magalit, gusto nating gumawa ng masama,
ngunit dahil aral tayo sa salita ng Diyos, pinipigil po yung ating panlupang katawan. Pinipigilan ko na, may bumubulong sa'yo na huwag mong gawin yan, masama yan. Yung salita ng Diyos ay, kumbaga, hindi mo masusunod, taliwas yan sa nais ng Panginoon. Yun yung importante na sasaway tayo dahil sa salita ng Diyos. Kaya huwag po natin ipagdamot. Dapat ibigay natin yung ating best para yung salita ng Diyos ay ibahagi natin. Ganun po tayo mga Facebook. Pwede po natin gamitin yun para i-share yung salita ng Diyos. Madami pong kaparaanan para yung salita ng Diyos ay ma-share natin. Nakakalungkot nga lang po kasi may mga lokal, lalo sa province, napansin ko lang kasi nung umuwi ako mula sa time, nagturo ako doon. Linggo, makikita kong aaten, nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos. Tapos pagkatapos magsimba, Lunes hanggang Sabado, makikita ko yung kapatiran, lasing. Makita ko yung kapatiran, nandun sa kapitbahay ng pagkismisan. Sabi ko, para saan yung pag-attend ito yung unang araw ng isang linggo, tapos makikita mo, hindi ina-apply yung narinig at yung aral na mula sa banal na kasulatan. Hindi po kami yung nagsasalita. Ginagamit naman po kami ng Panginoon, which is ang dumadaloy pa rin yung katotohanan, galing pa din sa salita ng Diyos. Yung Bible pa rin ang nagsasalita, ginagamit lang po kami. Kaya, minsan iniisip ko din, napakadelikado pala sa isang mga ngaral na kami yung nagsasalita, tapos baka konting pagkakamali lang makitaan kami, pwedeng matisod sa amin yung mga kapatid. Maigi na makita namin sa mga kapatid, pwede namin masaway, huwag lang makita sa amin na mga ngaral kami. Dapat yung magiging good example, kami yung unang makitaan na ina-apply namin sa aming mga sarili yung salita ng Diyos. Sabi dito, tunay na ito nga ang pinakamahalagang misyon na dapat nating gampanan dito sa sanlibutan. Kailangan nating pasanin ang krus ng ating Panginoong Kristo at ipangaral ang kanyang salita sa lahat ng dako upang maging karapat-dapat tayo sa putong ng buhay na kanya namang ipinangako sa atin, which is yung salvation. Yun naman yung main objectives natin kung bakit natin ginagawa yung bagay nito, kung bakit tayo nagpapakahirap at naglalaan ng oras, sapagkat alam natin na temporary yung buhay na ito. Hindi ito yung buhay, kundi yung pagkatapos ng kamatayan. Yun po yung buhay na walang katapusan. Sa 1 Peter chapter 3 verse 17 to 18, sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos, na kayo'y magbata dahil sa paggawa ng mabuti, kaysa dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Kasama po ito sa ating dapat nagampanan bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, magbata tayo. Yung sinasabi ko dun kanina, na pasanin natin yung krus ng ating Panginoong Kristo, dapat yung pamumuhay natin sa pang-araw-araw, hindi natin inaalis yung kung paano tayo kung paano tayo bilang isang Kristiyano na binigyan ng kaalaman at ng pananampalataya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya dapat po bilang isang mga Kristiyano at bilang isang magkakapatid, sa ating unang nakikita yung pag-apply ng Word of God sa ating mga sarili para tayo ay maging effective kapag tayo ay nagbahagi din naman ito sa iba. Pagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, kaso yung nagbahaginan mo, minsan kang nakitang nagbibinggo, nagsusugal, maniniwala po ba sa atin yon? Malamang hindi. Kaya dapat po, pag-ingatan po natin yung ating mga gawa. Hindi yung sinabi ng Apostol Pablo patungkol dun sa pagkain sa Aklat ng Corinthians, na sabi doon, kainin ninyo lahat ng pwede nyo kainin o bilhin sa pamilihan. Pero kung merong kapatid na halimbawa sa isang handaan, alam naman natin na wala namang pinagbabawal na pagkain, pero may mga local na Church of Christ na bawal sa kanila yung dinuguan, pero sa atin hindi naman binabawal. Kasi nga pinaniniwalaan natin na kainin ninyo lahat ng pwede nyo kainin at bilhin sa pamilihan. Meron po tayong kapatid na ganun yung pananampalataya,